Po, or good evening po mga kababayan, ma'am sir. This is Jom, the Filipino channel. Ang inyo pong lingkod for today is August 22, 2026 at tayo ngayon pupunta dyan yan sa may Philippine Airlines in-flight center sa may Philippine Airlines ngayon, Barangay 197 Pasay, at dadalhin natin sa Park West Metro 6th Street, corner po yun ng 7th Avenue, Bonifacio Global City, Taguig po yan. Okay, so magbabalik po tayo. Head east on Seaside Drive towards Baclaran. Okay, mati po. Pag nakuha na po natin sila, disclaimer lamang po ang content po natin ng kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamaya kung nakuha na po natin sila. Wala sa tamang katinuan. Ay, Diyos ko. Continue straight at this traffic light.
yata. Oh, bilis dun ba? Saglit lang pala dito. Saglit lang pala dito. Switching na. Ay naku, kaya. Natuyo na. Siguro pagkakaiba lang nangyari dito sa Quiapo at yung ginagawa mo dati, wala pang cellphone mo. O may cellphone ba ng black and white na walang camera? May incident na nakakatawa. Ikwento ko mamaya siguro. Bakit naman natin nagkaroon kung titake pa yung camera mo? Naboboto mo sa ganyan. Ano ka taga-eyewitness? Mga kami sa galing mo natin yung mga ganyan malalaking camera eh. Diba? Kasi kasi dati, meron kami kapitbahay dati. Sa probinsya sa isyo, sa Sinilipan. sabi natin, para at least malaman natin mga kababayan na medyo mabigat din yung parusa nito. Hindi lang yung nagumpi ka, yung kaso mo medyo mabigat pa. Alam mo, simple na yung papaligilin, di ba sir? Kasi parang may nalililin pa pala ngayon. O ano ba? Sabi nga matagal na yan, pero patuloy na nangyayari yan. Kaya sabi nga natin mapala ito dito sa ating mga kababayan na gumagawa at nagtatapa nito may malaking kaparusahan ito, mabigat na kaparusahan ito. At kapag na binanggit ko, bakit dito sa ating Republic Act 99 na Republic Act 995, may maaari ka makulong ng 3 hanggang 7 taon. Sir, siguro po baka mabigyan nyo ng payo mga kababayan natin, lalo yung mga kababaihan. Ano bang may papayo ng PNP? Para kasi hindi tayo nasasalisihan ng mga ganitong mga nagpo-post. Lalo na, iniwan lang yung telepono dun sa CR ba yun? Oo, parang sa sabi ng Oo. Kahit siguro sa mga dressing room, may nangyayari din mga ganyan mga pagpupuso eh. Sir, ano ba may papayo ng mga pulis? Para sa, lalo na sa mga kababaihan, ewan ko, pinagboboso sa ating mga kalalaki. Pare ko, pero karamihan mo kasi nabibigta pa nito mga babae. Ano ba may papayo ng PNP, sir? Para kahit paano, ano yung assessment na dapat gawin ng isang babae kapag siya pupunta sa isang lugar kung saan kinakailangan may gawin siya. Kailangan damit, CR, tawag na paninga,
biktima, medyo itong mga bakit ng klase ng pampupuso. Ito tawag dito, digital pampupuso din, nire-record. Unang-una maging mapaluri tayo sa dito lugar. Natin pa tayo lugar. Pagbibitan pa sa mga delikado dito. Kasi sa rally, meron tayo mga bagay na na-experience. So, ito tayo mananahimik. Sabi nga natin, isang bigyan na natin dito sa otoridad. Kung natin dito, mas malaman dito mga sumagawa na ito na meron silang panalagulan. At hindi natin dapat ibig balikan dito. Kasi, ewan ko na encounter nyo rito, meron din sa dyan yung tinapik sa bentana ng babae rin. Sa jeep, kasi jeep. Ewan ko na encounter nyo dyan. Medyo, magpatid rin yun kasi papabastos mo yun. At alam ko, may batas tayo dyan sa yung bawal bastos ko, di ba po? Yes, kasi yun dyan lang natin biggest piece up natin. Una, marami na batas kasi kutulit na yung ating mga kababaihan. Sabi nga natin, kung naman sa mga kalalakihan natin na sabi nga natin nagtatapa ang ginagawa nito. Hindi ba lang ito hindi mga natapos at sa mga kababayan natin, hindi ba naibig ituloy mo ito sa otoridad at nakikita nyo mo yung pagkat natin ang ito. Totoo yan kasi hindi tayo pwede sa walang pangalan. Kapatid natin babae, may mga kapatid tayo sa babae. Right, sir. At okay na po, maraming salamat, sir, ano, sa iyong pagpapaulak sa aming panayam. Thank you po. Maraming salamat sa all sa bigyan pagkakataon na ibigyan namin ng mga ganitong informasyon. Sa kanya namin ang PLP, ang aming Regional Director ng LCLPO, at ang aming District Director, ang aming punong taga-limos, Brigadier Arnold, dyan sa C. Santiago, makakaasa ng pilit na ramdaman ng servisyo na ipaninitigan para sa sila. Ang pagkakataon. Alright, sir. Kaya baka po sa inyo po napakinggan as major po nagkapagsalita ng Manila Police District. Alam mo parang wala, siguro ang isusok inagdag sa pwede natin may ipahin sa mga kababayan natin. Kahit sa mga dressing room sa mga kahit sa mga ukay-ukay, medyo ano to, medyo parang dapat tignan natin. Mga ukay-ukay, mahinig sa ukay-ukay, mga tapit. Diba? Double check din mga mamaya may mga hindi nakasama mga Ay, blessing. Oo. So siguro ang pinakamaganda dito, yes, yung lugar, tama sinasabi ni Teacher Philip na tingnan niyo muna baka mamaya may mga kahina-hinalang mga nakatutok dyan. O baka mamaya siguro gawin. Mas maganda siguro kung may kasama ka, i-double check mo na may nagpapantay sa labas mo, naman naman sasalis sa iyo. Kasi maaari kasi baka mamaya, bagamat niya, hindi naman yan na pagkakitaan or what, baka mamaya siya, di ba, nakasalali dito, privado, buhay nito. Di ba? At ngayon, siyempre, kung kayo po ay naninira sa mga apartment, sa mga pahapahan, mga boarding house, kung maganda lagi din yung sa maraming paligid, lalo na kung meron kayo hindi mapatama, hindi nyo kahanap, hindi nyo kakilala, mas pag-update. Nakakapuso ko yan. Doon sa mga nagbabalak, nagbabalak kasi pwede hindi mo sarili. Talagang kami hindi, May meron kasi parang so, gusto nila parang hindi naman parang hindi sa wala lang naman parang mga ginagawa ng dati sa napinili, pinili sa bata. Tapos parang kunyari, may sinalapit, tapos tinatawag yung pagkalit kasi maliit na ipilo. Tapos ang ginagawa mo dati, hindi, yung ginagawa ng dati, ginagawa ng isang talaga nilitin, malapit, pinakasunod na sa pako, pinakasunod na katabi ko. Baka sabi ko, papaprofit na naman ako. Talagang hindi yan magamit sa sapatos. Maliit na kulay pinuto sa rabbit. Hindi makalimutan nyo. Ginamitan niya yung teacher namin. Student teacher ako. Alam ko ng mga classmate ko. Sinilid pa niya yung teacher namin. Ako katabi ako. Sabi ko, yari ako nito pag nabuli ako. Alam pala ng teacher na sinisilipan. Sabi
ko, sabi sa akin nung ano, nung kinakalabit ako, sabi ko, tingnan mo, sabi sa akin kayo. Hindi ko mo tingnan din kasi may edad na. Kaya hindi ko tayo yung teacher. Na wala ka makikita na kasi sa akin sila na ulitin. So, ibig sabihin, nahuli siya sa madaling salita. Apat sila. Hindi mo nakita pero alam mo na kasi aking itim. Hindi, nakita mo naman kagad kasi nakikita mo na kagad eh. Apat silang, ano, ganun nagbasa-basa kasi nung wala ka yung teacher. Pagdating sa akin, huminto, nahuli na yun. Kasi kala ko mahuli rin ako. Ibig sabihin, kala ko madadamay ako, inuturo ako. Kasi alam mo naman sa amin, yung maestro, laging ano, sangkot sa ano. So, nangyari, nahuli sila. Buti, nagpas ako medyo. Buti din ang daw dinamay, tsaka hindi naman ako nahuli sa akin, tsaka hindi naman ako nalilingit. Di ba? Ang nangyari, Huwag ka magkalala, naniniwala akong inosente ka pare ko. Basta makikita mo naman sa mata na nagkukwento yan. Pero paputi nga pare ko na nung araw, yun yung pinakamalulupit na krimen eh. Sa eskwelahan, yung mga namboboso lang. yeah. So hindi siya tama, hindi naman natin siya dinotolerate. Pero kesa naman yung mga pamamaril, sa eskwelahan, tulad nito yung nangyari dito sa Ateneo de Zamboanga University. Parang, ayoko man sabihin, pero sana mali eh, parang mali pa rin sabihin sana ng boso ka na lang. Pero hindi eh, mali pa rin yun. Pero yung bigat ng pangyayari nito, buhay na yung lalay. Kumbaga, tulad nito, yung nangyayari na to, na ang sinisisi ngayon ng mga iba't ibang mga organisasyon, otoridad, mga departamento sinasabi, gusto nang higpitan yung mag-access ng mga kabataan sa social media, paglalaro ng ilang mga online sites, online games. So, ikaw ba paring Olan, naniniwala ka ba? Alam ko na pag-usapan na natin before, alam na rin ng mga kababayan natin, ulit-ulitin lang din natin, ikaw bilang panahon ng isang magulang, naniniwala ka ba na talagang nakaka-apekto yung nilalaro ng isang bata sa social media sa kung ano yung pwedeng igulong ng utak niya at gawin niya lalo na kung nasa siya. Mag-environment na, dahil na parang Naniniwala ko. Yung sabi sa'yo, di ba? Depende siguro sa utak ng tao. Utak ko ng utak ng tao. Pero ako, hindi ako kaya mag-influence yan eh. Ako, mga kapuso, nagkaroon na kasi, di pa masyado uso PlayStation dito sa amin. One, pero na ako nun. Ano na ako nun. At ang mga laro ko nun ay, ang hindi lang violent na yung ano eh, yung Mario. GT. Gran Turismo yun. Ano, parang karera ng sasakyan. Yun lang. Yung iba, yung tsaka yung ano, yung meron ako yung Resident Evil 1. Bakit natin suntukan to eh? Pagka nakipagsuntukan, sabi mo, Hadouken! Yung Tekken, yan yung mga laro ko dati. Tatlo lang yung laro ko kasi napakamamahal nung ano nung dati. Mga bala. Bala nun. Yun, ano. Pero may mga nabasa din ako mga argumento na kung pamilyar ng mga kababayan natin, ikaw pamilyar na dito, yung Counter-Strike, ang daming na-addict dito ng mga kabataan. Dito ko nag-conference. Diba, ito nga barilan din naman, patayan din naman, diba? Dito nga malalaman kung ano gusto mo, counter o terrorist, diba? Dito mo malalaman kung ano ba yung M16, ano yung AK-47, diba? Diba? Pagka AK-47, ano ka, terrorist ka, yung pwede mong gamitin. Pagka counter ka, ang gamit mo yung mga M16, diba? Ayun ako, mas violent. Tapos pagka naubusan ka na ng balay, nagagamitin mo, panaksak na lang, diba? Oh, yan. Kumbaga, naubusan ka na pala ng bala. Diba, dami naman nagdaglaro nun, pero siguro, bihira lang o parang wala kang insidente na nangyaring barilan ng sunto or barilan ng saksakan na isinisi sa online game. Pero ito kasi parang wala ng problema. Kasi nung araw, maliban sa paglalaro ng mga Counter-Strike, may oras pa tayo mag-basketball, paglalaro ng tawag ito, yung mga tumbang preso, meron pang langit lupa, meron pang habulang, alam ko yun, may mga habulan. Diba? Kumbaga, hindi lang tayo nakatutok dati sa mga gadget natin. Ngayon kasi, ang bata, kung pagkatapos niya mag-online game, wala na physical contact eh. Kumbaga parang after niya matutulog, kakain ka na lang, maglalaro ka na lang ng online. Kumbaga, bihiran, maliban sa pagpasok sa eskwelahan, wala nang pagkakataon yung ilang mga kabataan na personal na makapaglaro, di ba? Sana sunto ko na lang, di ba? Well, hindi ko rin natin sinasabing tama yun, pero pagka sunto ko, minsan hindi naman masakit eh. Hindi naman masakit. Hindi, tsaka dati sundukan lang. Pag sundukan lang talaga. Oo. Wala kang sundukan dati. Saka dati, di ba may pellet gun pa nga eh? Yeah. Siguro dapat, ipatupad natin, sana mauso ulit yung pellet gun, sana pellet gun na rin gamitin. Pero dati di ba, marami nag-aaway ng suntukan dahil sa pellet gun. Na pinapalit talaga ng pellet, masakit yun ah. Pero hanggang doon lang. Ako ginagamit ko yun sa mga EVs.
Pero sa tao, Usapan natin physical contact, may pa rin kanina nung araw. Pero mga naisip ko bata na parang pwede bet, hindi nasasapan na hindi na nasasaktan yung kalaro. Kumbaga, pero ito pa parang parang nagkakatuloy yung tanong ko eh. Dati kasi parang parang hindi ako eh. Hindi totoo. Dati kasi, ang talagang kumukontrol sa pag-iisip natin ay telebisyon, radyo. At kung ano man yung lumalabas sa telebisyon at radyo, check na meron siyang MTRCB, di ba? Merong parental guidance yan. At bago ipalabas sa atin yan, may magsasabi muna na itong palabas na ito ay may violating mga nilalaman. Kumbaga, syempre, hindi na naman kunyari, NGMA, hindi na naman papayagan nila na may mga karumal-rumal na mapanood yung mga kabataan dahil iisip nila hindi na bata, hindi na patanda yung manunood. So, kumbaga parang medyo filtered. Ngayon kasi ang bata, dahil nga ang social media, ang telepono ay bukas na libro para sa lahat. Kahit yung hindi dapat mapanood isang minor de edad na estudyante, napapanood at na-expose na. Kumbaga, di ba, minsan nga, sa atin sa pagbabalita natin, pinifilter natin kapag kunyari mga karasang school, yung mismo exact term kung paano nangyari yung hindi natin talaga detalye. Kasi alam natin kung ano yung pwede maging implikasyon sa mga nakikinig at tungkol sa atin. Ngayon kung ang batayan namin, may access na sila. Ano ba talagang nangyari? Bakit nagtutugay? Hindi nila na-record kung paano talaga pinatay. Doon sila nagkakaroon ng curiosity. Which is parang hindi ko alam kung maganda na ba yung curiosity. Nakakatulog pa talaga. Well, ito pare ko lang. Ito yung sarili kong opinion ko lang. Baka mamaya nakaka-apekto na talaga. Pero kumbaga parang masyado na masipag yung bata para alamin ko yung mga ganun kalalim detalye. Minsan doon din nag-ano yung trauma sa curiosity, di ba? Pag yung malaman nila. Sa kanya siguro parang wala mga pelikula din. Di ba nung araw pinapanood natin, Let Kalapig eh. Yun. Rizal, Puro Abi. Di ba? Eh siya, Puro Abi, tuturuan ka lang magharyo. Di ba? Di ba? Yung sa Let Kalapig eh, pakikiligin ka lang sa Yung pinapanood natin yun. Di ba? Ang dami ng... Ako kasi nabuhay ako dati, yung mga panahon ng 80s, okay na yung 80s eh. Pero parang wala pa akong muwang nun. Mga 80s, mga ganun. Ano pa lang ako nun, kumulat ako dun sa music. Pero alam ko dati, wala pang National Geographic. Mahilig ka na sa mga hayop. Hindi ba mahilig ka sa mga scorpion? Mga kayo. Hindi. Hindi, ibig sabihin. Yung mga pusa, nababalahibo. Yung mga mahilig sa mga ano eh. Wala pang Kuya Kid dati. Yung parang Olo, marami nang alam sa mga hayop. Hindi ka ako sa ipis. Hindi to. Saka scorpion, sa gabi. Isa Pusa, nababalahibo. Ayun. Sinasabi ko na taon. Nawala ko din. Hindi nakalimutan. Ano kasi nung bata ka, may ipis ka? Hindi, yung bata tayo, sabihin, meron tayong mga, ibig sabihin, may nagagalit na tayo. Pero, eto pare ko wala, habang iniisip ko sinasabi ko, maganda yung sinabi ng texter natin, 7849. Ito talaga yung pinaka-problema. Ito yung talagang pinaka-pinapugatan. LA Olan. Wala namang magaganap na barilan kung walang nakatatagdang irresponsable at pabaya sa pag-aari nilang barilo ano. Dahil yung ginamit ng armas ng estudyante, service, tama mo, service firearm. Yung tatay niya na taga-customs. Diba? Kaya nga ito, nisang araw, naglabas ng memorandum si General Pio Katapang Jr. ng Bureau of Corrections na lahat ng mga correction office na sa buong Pilipinas, pinaalalahanan niya na lahat ng mga baril nito i-secure yung mabuti. Alam nang ganda ng payo niya. Sa ilalim ng memorandum, pinililan niya na lahat ng mga correction officer, kung kayo hindi pa rin, i-secure niyo yan sa lugar na talagang may susi o merong code. At ito pinakamagandang binanggit ni General Katapang. Ihiwalay nyo yung ammunition o yung mga bala. Kung isinecure nyo yung baril sa isang secure na lugar, papayo pa nun, dapat hindi walang access niya ng sino man, kamag-anak nyo, anak nyo, o kung sino mang tao na hindi nyo kakilala. So, ibig sabihin, dapat hindi siya nakikita. At the same time, bukod doon, plan B. Second plan, yung bala wag yung isa. Kasi, pagpalagi nyo namin makakita, makarecover ng baril.
may iwasan yung accidental firing kung walang bala doon, kung walang nakahalong bala, at kung yung bala nasa hiwalay na security na lugar. Yun yung pinapayo ng Bureau of Corrections. Siguro maganda tayo din ito dun sa mga responsable, mga gun owner, mga pribadong tao, mga civilian. Kapag hiwalay niya, hindi ko alam, hindi kasi ako gun owner, baka meron naman kayong pinapractice niya. Ito po ay parang paalala at apiso na rin, batay dun sa nakuha natin memorandum mula sa Bureau of Corrections. Ako, Naalala mo na yung sinabi? hindi. Sa akin kasi parang ganyan. Kasi kung lahat ng mga bata may influensya ng mga violence, sabi na siguro natin kriminal na nangyayari dito, di ba? Well, yun dalawa lang kasi yan Minsan sa takbo ng utak ng tao yan Minsan pag pinanganak ka medyo, alam mo na, may diferensya. Yung takbo ng utak mo. Ang pangalawa niya, yung influensya. Para maging siraulo ka. Alam mo, isa sa mga influensya dyan, yung alak, chef, alak, drugs, yan. Pero yung talagang pinanganak ka ng siguro talaga may tama talaga utak mo. Yung bagang pagiging violent mo, pag yung nagalit ka talagang sobra. Observe mo yung mga tao, ganun diba? Saka, ito rin yung maganda, no? Dahil nga sa maraming development na maraming mga pag-aaral, mga medical na pag-aaral, mga clinical, mga natutuklasan. Noong araw kasi, marami kasi nagtataka ngayon sa maraming mga batang mayroon mga autism, maraming may mga ADHD, maraming mga may isip. Bakit daw madami na ngayon? Noong araw kasi, sinasabi ko yung eksperto na, baka noong araw meron din, kaso hindi pa na-diagnose, wala pang pag-aaral. So baka dati meron ka ng kaibigan, kaso nila o kamag-anak na may ADHD, may spectrum of meron ng autism, na akala mo normal din. So dapat akala mo din intervention yung paano mo kinakausap o ano po yung tamang term dito, pinapakitunguhan yung normal na tao. Ganun din yung ginagawa mo sa mga tao may condition ito, which is pag kami ganun ka palang condition, medyo parang lagyan mo ng konting barrier, medyo bigyan mo siya ng special na pagtrato kasi hindi sila katulad ng mga taong nasa normal yung yung pag-iisip. Medyo konting pag-unawa ba? Minsan may mga ganun minsan kasi ito pa isang problema, may mga magulang din na denial sa stage mo, sitwasyon ng mga anak nila. Denial sila. So ibig sabihin, yung mga nagsasabi na nung araw wala namang ganyan, yung mga sinasabi nilang depression. Nung araw baka may depression na tayo, pero hindi pa natin alam yung term. O kumbaga dahil nga wala naman tayong mga social media, wala pa tayong masyadong nababasa ng kung ano, iniisip natin na, hindi baka mamaya may topak lang ako. Baka mamaya may mga ganun So mahalaga talaga din hindi pa unawa ng bawat isa, lalo sa mga magulang, kung yung mga anak ninyo dapat talaga nasusubaybayan ninyo. Dapat talaga, tulad nito, sabi sila, kung walang irresponsible magulang ako. Kasi yung nangyari sa Tacloban, di ba? Kamag-anak nila. U-turn lang tayo sa likod po ng VS mo lang pala. Thank you po. Diba? So, sana po, lahat po ng mga ganyan. Meron parang isang download lang. So, yung mga kapuso, sana po magsilbing aral nito. Wala namang may gustong may mangyaring masama sa bawat isa. At yung mga armas naman paring ulan, talagang nakatutulong naman yan kung talagang kinakailangan yan. Kasi ito nga sinasabi nila huwag mo nang hintayin na God bless kasi po. pag gusto ko sana mag-apply ng LTAP, sinasabi ng isang, hindi ko alam kung sino nagsabi, hindi ko alam kung si Sir Ray. Ayan, sinadrat na natin sila. Maraming salamat po sa Huwag mo panonood. nang hiningin na Hanggang sa muli kailanganin mo po, siya bago ingat ka pa at magkaroon. God bless. Paalam po Hindi muna ko po lang sa mata tamang tayo. term. Ayan. Kumbaga parang Gagawa na kailan mo ng pa ibang kailanganin video ka sa pa ating susunod na mission. Paalam po.